Ayon sa latest World Risk Index, ang Pilipinas daw ang most disaster-prone at pinakananganganib na bansa pagdating sa extreme natural events at negative climate change sa buong mundo. Paano ba naman? Madalas tayong makakaranas ng mga sakuna na para bang may magnet ang bansa natin sa mga ganitong bagay. Sa mga bagyo na lang, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa ating bansa sa loob ng isang taon. At talagang marami-rami yan dahil nga nasa Pilipinas tayo. Ang mistulang highway na daanan ng mga bagyo na nanggagaling sa kakagatang Pasipiko. Kung kaya't, binuo ng DILG ang Operation Listo Disaster Preparedness Manual. Ang inisyatibang ito ay may layunin na magbigay kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na sa lokal na pamahalaan, ukol sa wastong paghahanda at tamang aksyon sa panahon ng sakuna. Bahagi rin ito ng mandato ng DILG bilang Vice Chair for Disaster Preparedness sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Makakatulong ang Operation Listo Disaster Preparedness Manual upang mas maliwanagan ang mga Local Chief Executive o Mayor, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, DILG Field Officer, Chief of Police, at Fire Marshal sa kung papaano magkakaugnay-ugnay ang kanilang mga responsibilidad bago, habang, at pagkatapos ng kalamidad. Ang unang bahagi ng manual para sa typhoon ay ang Checklist for Early Preparedness Actions for Mayors. Dahil nga ang mga mayor ang nangunguna sa kanilang mga LGU, sa kanila nakapokus ang checklist na ito. Binubuo ito ng mga minimum standard disaster preparedness protocols na umiikot sa pagiging proactive ng isang LGU. Sa madaling salita, ito ang mga minimum na hakbang na maaaring isagawa ng mga LGU habang walang nakaambang panganib sa komunidad, tulad ng pagtatag o pagbuo ng mga estruktura, sistema, pulisiya at mga plano. Kasama rin sa checklist na ito ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement or Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor o organization upang maging katuwang sa oras ng kalamidad. Nakapaloob din sa Checklist of Early Preparedness Actions ang pagpapalakas at pagdagdag ng kakayahan ng mga kawani at volunteers ng LGU sa pamamagitan ng pagsasagawa ng trainings at pagsasanay. At syempre, gayon din ang logistics at pagtiyak na may nakahandang tamang equipment at supplies na magagamit sa panahon ng bagyo. Ang ikalawa at kasunod na bahagi naman ng manual ay ang Checklist of Minimum Critical Preparedness Actions for Mayors. Gaya na nabanggit kanina, dahil nga madalas tayong daanan ng bagyo, nakasaad sa checklist na ito ang mga dapat gawin ng LGU sa pangunguna ni Mayor kung may nakaambang sama ng panahon o bagyo. Sa checklist na ito, makikita ang Critical Preparedness Actions base sa Alpha, Bravo at Charlie alert levels. Ano ba itong mga ito? Ang alert levels na ito ay tinutukoy ng DOST Pag-asa, NDRRMC at DENR Mines and Geosciences Bureau at ipinapadala sa DILG Codex upang ipaalam sa mga DILG Regional Offices pababa sa mga concerned LGUs na sisilbing gabay ni Mayor sa kanilang mga gagawing hakbang. Na ito naman ang pagkakaiba ng bawat alert levels. Alpha. Maaaring maapektuhan o hindi ng bagyo ang LGU. Gayunpaman, ang posibleng epekto ay nakadepende sa hazards at level ng disaster risk sa LGUs, kung kaya't hinihikayat ang mga LGUs na pag-aralan ng kanilang mga hazard maps at mag-monitor sa mga alerts at advisories. Bravo. Maapektuhan ng bagyo ang LGU. Maaaring magsagawa na ng preemptive o mandatory evacuation, lalo na kung high or very high ang baha at landslide susceptibility ng inyong lugar. At Charlie, makakaranas ng pinakamalala na hagupit ng bagyo ang mga lugar na nakapaloob sa alert level na ito. Dapat isagawa ang lahat ng minimum critical preparedness action at mag-implement din ng preemptive o mandatory evacuation upang masiguro na lahat ng mamamayan na nasa high or medium risk areas ay ligtas bago pa man dumating ang bagyo. Nahati rin ito sa 4 na time frames upang mas mapakita ang progression ng mga aksyon. Ang upon alert, before or yung within 24 hours after the alert, during at after actions. Nakakategorize din ang critical preparedness actions sa 3 bahagi. Ito ang prepare, respond, at monitor. Pinaigting din ang monitoring at coordination kasama ang LDRRMO at iba pang sangay ng LGU. Gayon din sa kawani ng DILG, gaya ng CMLGOOs,
Chief of Police at Fire Marshal na nakapaloob sa ikatlong bahagi nitong manual, ang Checklist for City or Municipal Local Government Operations Officers, Chief of Police, and Fire Marshals. Ang mga City or Municipal Local Government Operations Officer, hepe ng PNP at BFP, ay katuwang ng Local Chief Executive sa pagsasagawa ng disaster preparedness actions. Nakasaad dito ang mga responsibilidad ng Chief of Police at Fire Marshals. Mapapansin na may mga gawain na magkasama ang BFP at PNP gaya ng pagdalo sa LDRRMC meeting, mga gawain na nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad at law and order, sa search, rescue, and retrieval, at sa management of the dead and missing. Gayun din, kasama sa trabaho nila ang pakikipag-coordinate sa CMLGOO. Ang sumunod naman na flowchart ay para sa DILG o CMLGOOs na nakaangkla sa monitoring at pakikipag-ugnayan sa ibang department heads at task group para sa security, law and order, SRR at MDM. Gayun din sa humanitarian and welfare services at communication and public awareness. At syempre, reporting sa DILG Provincial Office. Ito ay may kaakibat din na reference boxes na naglalaman ng reporting template na maaaring gamitin. Tandaan na ang nakapaloob sa Disaster Preparedness Manual ay minimum actions. Hindi ibig sabihin na ito lang ang dapat sundin. Mas mainam kung hihigitan pa ito ng LGUs, syempre, alinsunod na rin sa pangangailangan at kakayahan nila. Sa pamamagitan ng Disaster Preparedness Manual na ito, maging proactive, hindi reactive. Tamang paghahanda, tamang aksyon, maging listo.